pagsisimula ng 3D swine farm ay hindi ganun kadali. Nag-umpisa lang kami sa paisa-isa at maliit na kulungan. Pero sa pagsisimulang ito, dito din nagsimula ang aming mataas na pangarap. Nabuhayan kami ng loob, nangarap ng mataas, naabutin namin hanggang sa 2014, nagkaroon kami ng pagkakataon na ma-extend ang aming kulungan. Makapagpagawa kami ng kahit papaano ay maayos-ayos na kulungan. So, eto na nga, 2016, nakapag-extend ulit tayo ng kulungan para sa ating mga inahin at paanakan. Yung dating isang inahin, nagiging nadadagdagan kahit papaano. Kulungan nila. Hindi katulad dati na halo-halo lang. Masay pa sila, healthy sila. Napakasarap makita yung mga alaga mo na healthy, na masaya, na nandyan lang. Nakikita mo yung bunga ng pinaghirapan mo. Nakaka-inspired lalo sa'yo. Lalo kang gaganahan, lalo kang magsisikap, na paramihin pa sila lalo. Masarap pagmasdan na hindi lang pala ikaw ang masaya, pati yung mga anak mo masaya na inaalagaan yung mga
halaga ninyong hayop para sa kinabukasan, sa magandang kinabukasan ninyong lahat. Napakasayang tingnan. Sa mga takong. Ito yung mga panahon na ang saya namin dahil akala namin dire-diretso na makakabawi na tayo. At masaya kami na nakikita namin na yung mga pinaghirapan namin na konting-konti na parami namin hanggang sa hindi namin inaasahan ang ganitong pagkakataon. Namin safe kami, akala namin okay lang, malayo kami, at akala namin hindi darating yung point na isa kami sa tatamaan. Ito yung unang case ng mortality namin. Nakita namin hindi naman sobrang lala. Akala namin hindi siya ganon. Hanggang sa nasundan pa ng nasundan. Nai-report na rin namin ito sa barangay at sa munisipyo kasi kalat na rin. Hindi lang sa amin, pati sa ibang barangay, sa mga kakilala namin, ang ganitong pangyayari. Hanggang sa dumating yung point na kada pagising mo sa umaga, meron kang nasasagap na balita o sasabihin sa iyo ng mga kasama mo na ganito, may nangyari na naman, may namatay na naman, may nanghihina. Dumating sa point na parang minsan ayaw mo nang marinig yung mga sasabihin nila kasi natatakot kang marinig kung ano yung mga sasabihin nila. Hanggang sa wala nang pili, mapaumaga, mapagabi. Pagising mo sa umaga, meron kang nababalitaan, pagising mo pa lang, yun ang bubungad sa'yo. Sa gabi naman, bago ka matulog, yun pa rin ang maanuhan mo na balita na meron na naman. Isa sa mga senyales nila, biglang manghihinang kumain, mawawalan sila ng gana, nagkakaroon sila ng puntik-puntik na spot sa katawan nila, yung namumuong dugo, ayaw nang tumayo, at marami pang iba. Pero makikita mo sa physical na appearance nila, sa physical na itsura nila, makikita mo. Na pagising mo sa umaga, makikita mo na lang, ayan sila, nakabulagta, ilang piraso nakabulagta na lang bigla nang hindi mo mapapatanong ka ng bakit. Sobrang bagsik mo, ASF. Ang lupit mo, sobrang bagsik mo.
Grabe ka, wala kang awa. Grabe ka, ang hirap naming pinalaki. Sa isang iglap mo lang, ganun mo lang kadaling kunin. Ganun lang kadali sa'yo. Sobra ka, ASF. Isa sa mga parting masakit ay yung ikaw mismo ang maglilibing sa mga alaga mong inaasahan mong kaagapay mo. Kaliwat kanan yung pinaglibingan. Nakakapagod maglibing, yes. Pero mas nakakapagod isipin na lahat ng pinaghirapan mo ay unti-unting mawawala sa'yo. Simula pa lang, una pa lang naggamot na kami, ginawa na namin ng paraan, lahat. Ginawa namin, baka sakali. Pero wala talaga eh. Ganun ka kabagsik. Sobrang bagsik mo, ASF. Ayan o, isa yan sa sinyalis nila. Pag nagkaroon ng ASF, panghihina, mawawala ng ganang kumain. Magtutumpok-tumpukan sila. Ito, isa to sa mga lumalaban eh. Makikita mo, masasaktan ka, na alam mong gusto pa niyang mabuhay, alam mong nahihirapan siya. Sayang. Ito yung nanghihina. Nanghihina. Ay, nag-ano na siya, oh. Ito yung namatay. Ito yung ngayon lang. Ano ito, nangihina na rin? Ay. Tapos ito naman mga nangihina pa. Wala ko kahit papano meron pang masave, pero mas lalo pa palang lumala hanggang sa sobrang hindi na namin makontrol. Yung dati pa isa-isa, dalawa, tatlo, ngayon hindi na eh. Minsanan sila eh. Halos 20 sa isang umaga. Maglilibing ka ng ganun kadami. Sobrang sakit. Grabe. Na halos ayaw mo na silang tingnan. Ayaw mo nang lumabas ng bahay dahil makikita mo sila. Expect mo na eh. Parang na-expect mo na. Sabi nga nila, expect that expected. Pero masakit pa rin talaga eh. So yan guys. So guys, ganyan kabagsik si ASF. Sobrang nakakapaghinayang pero wala kang magagawa. And so kailangan pa nilang maghukay ng sobrang lalim. Kasi hindi pwedeng mababaw lang ang paghuhukay. So ayan guys. Nakita nyo kung gaano bagsik pero kailangan nating bumawi. Hindi tayo pwedeng nakakapanghinayang pero hindi tayo pwedeng maapektuhan ng dahil na lang dyan. Kailangan tumayo, bumangon. Sabi nga nila, ASF free na daw. Yes, free na nga sa ASF. Wala nang ASF kasi wala na rin kaming baboy. ASF. Ilan yung RG? 6. Ilan yung unang binaba mo? 7? 8.
Walang binaba mo kay Parji. Yung iba, Sana maging aware din yung iba sa ASF para hindi matulad sa amin. So guys, ito na yung munting babuyan namin. So, ayan. Pakita ko lang sa inyo guys, ito. Kung gaano ang bagsik ni ASF. Pinaayos pa namin to before. Ilang days bago nangyari yun. So, kung makikita nyo, sinwala ng laman. Oh, no! Ayan. So, bakante na. So, ginawa na lang pansamantala yan sa mga... Ayan. Sobrang sakit nang nangyari, guys. Ito. Ganito kabagsik sa ASF. Ayan. So, kung makita ninyo, wala na talaga, guys. Ayan. Pakita ko lang, guys. Kung gaano kasaya before, kung gaano ka ingay. So, ngayon, ito na ang nangyari. Ulitin natin, guys. 17 or 18 na sow, including boar, then 100 plus na fattening. Within less than a month. Almost 3 weeks. Ganyan ang nangyari. Papakita ko sa inyo guys kung anong itsura ng ASF para aware din kayo. Kasi una talagang hindi kami naniwala. Kumpiyansa kami but then tinamaan kami. Eto na siya ngayon guys. Wala na. Ganun lang siya kadali. I-wash out ni ASF. Kung gaano kami kahirap, katagal nagpundar. Ganun lang niya. As in, isa-isang iglap. Ito guys. Bakanteng-bakante na yung kulungan.